Welcome to your podcast for everything health and wellness. I am Dex Makalintal, your doctor next door, and this is the 9th episode of Doctor's Notes. HIV used to be seen as a death sentence, but medical advancements now allow for effective treatment and management. What does it take for someone living with HIV to lead a normal life? Let us hear their stories from a past episode of Doctor Next Door, our medical documentary series airing on 1PH on Signal every Saturday, 11:30 a.m. Ma'am, kailan niyo po ba nalaman at paano niyo po nalaman na kayo po ay mayroong karamdaman? 1994 po. Dati kasi akong OFW, so kasama sa medical namin ang HIV testing, nakapackage siya. So it was October 1994 nung iabot sa akin nung doktor yung diagnosis. Naka-envelope siya and it turned out reactive to HIV. Medyo mabigat siya, hindi ko matanggap na reactive ako sa HIV. Ang mabigat doon yung nakalagay na unfit to work. So para akong binagsakan ng langit at lupa nung na-receive ko yung diagnosis. That's Elena Felix, 66 years old and has been living with HIV for 30 years. She was diagnosed at a time when there were limited treatment options for the disease. She was a single mother. She was working abroad so she could send her children to school. When she was diagnosed, she lost her job and had to return home. What's heartbreaking for me here as a medical professional is that when we see patients and had to write in the remarks section unfit to work, we're not only limiting the person of livelihood. That remark also has an impact in their families and their dependents that they had to support. Imagine all along you thought na okay ka lang. You thought that kaya mo i-provide for your family what they need. And there goes a blow to your head saying na you can no longer work as usual and you had to be sent home. My question for you guys is, kayo, anong gagawin ninyo? Alam naman natin na ang sweldo abroad 3 times ng kinikita dito. So yung pagkaka-deport sa akin ay back to zero kami. Kahit naman noon, we belong to poor family. Pero mas matindi nung nawalan ako ng trabaho dito, kailangan ko talagang tumayo para sa mga anak ko. The story of Nani Elena captures the profound struggle of every Filipino migrant worker who must leave their loved ones behind to provide for their families. After losing her job, she faced the added challenge of battling an incurable disease, a heartbreaking double blow. HIV requires lifelong treatment. This is another layer of difficulty. Imagine you not having a job. You need to provide for your family. You need to provide for yourself so that you could live. Plus, the stigma surrounding the disease. Ngayon naman, sa panahon ngayon, may stigma pa rin naman tungkol sa HIV. Pero noon, sa kwento ni Nani Elena, mas malala. Nani Elena experienced the worst forms of discrimination as a person living with HIV. She was denied of a surgery she needs to undergo by doctors upon knowing her HIV status. Last minute, kailangan palang i-disclose yung HIV status. Ito na yon, yung 2 doktor nag-deny na operahan ako. Hinihingi ko yung names ng mga doktor, di nila binigay. So umuwi akong luhaan. Gusto ko pa mabuhay uli dahil meron ng antiretroviral. So yun, yung RITM, nag-try naman sila na kung po pwedeng magpadala na lang sila ng surgeon para hindi At sinabi nung hospital na yun na wala silang capacity to handle HIV positive. So, ang madaling sabi, ni-refer uli ako sa ibang hospital. Okay yung mga doktor, maganda yung treatment. Pero dito ko naranasan yung pagsigawan ng tagatulak ng stretcher. Ito yung may AIDS, ganyan. So yung mga naka-remain, natatakot, nandidiri, halos ayaw na akong tingnan. Yung nurse, sinipa yung damit ko, sabay tapon sa basura. So ganun kapangit yung trato. So yung mga anak ko, nasaktan din sila, umiiyak na sila kasi bakit ganito yung trato kay nanay. Ang lala nitong diskriminasyon na to kay Nanay Elena, parang para sa akin, that's uncalled for na sabihin na noong pasyente na, or sabihin, that's uncalled for na sabihan na yung pasyenteng tinutulak mo
ay yung may AIDS. That's very unethical for a worker in healthcare na ipagsigawan ang tungkol sa health status ng isang pasyente. Naalala ko nga, lagi sinasabi sa amin sa medical school na kung sakasakali man na magkikita-kita kami mga doktor sa hallway, sa elevator, wag na wag namin pag-uusapan ang tungkol sa kalagayan ng isang pasyente. Una, dahil baka mayroong mga kamag-anak na makarinig. Baka mayroong mga kakilala yung pasyente na kasabay namin sa elevator, kasabay namin naglalakad, pababa ng stairs or paakyat ng stairs. Tapos, ang problema nito, marireveal yung mga sensitive information. Isa sa mga sensitive information na sinasabi natin dito ay ang tulad ng sa HIV status. Para din yung cancer na minsan ayaw ipaalam ng pasyente sa kanilang mga kamag-anak o di naman kaya baliktad. Malalaman ng mga kamag-anak na may cancer yung pasyente pero ayaw nilang ipaalam doon sa mismong pasyente dahil baka panghinaan ng loob. Patient privacy comes first parate. Maling-mali ito na naranasan ni Nanay Elena. Buti na lamang, meron siyang nalapitan ng mas maayos na ospital na tumulong sa kanya. Let us pause for a very short break. We'll be back after a few reminders. Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan. Ako po si Dr. Dex Macalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH. And we're back here on Doctor's Notes, the podcast. We are talking about the challenges faced by persons living with HIV. Another story featured in our documentary series was that of Dwin Dwin, who was infected with the virus when he was raped at a very young age of 9. Dwin Dwin, like Nanay Elena, is an HIV or AIDS awareness advocate. I will take you back in 2007. I was diagnosed at the age of 9 years old. I was one of the youngest kid po na na-diagnose in the year of 2007. So it happened before my celebration of my 9th birthday. I was abducted by 2 guys, so trigger warning. So ayun po, I'm a victim of rape and murder. At that age, I don't know what will happen to me before the tragedy. So, ayun po, after that, they found me after 4 hours of being dead. So, I was being saved by my heart condition, which is the hypertrophic cardiomyopathy. So, dahil po sa emotional stress and all, nag-stop yung heartbeat ko. And then, ayun po, nadala ko sa hospital, so they saved me and I survived. When we were doing this story, you can really see that Dwin Dwin had his fair share of the works of evil in this world. Buti nadala siya sa hospital pero nakakainis ang pagkakataon na ni-rape siya at the age of 9. At yung nang-rape sa kanya, syempre hindi kilala o nakasama lang dun sa birthday party na ginawa ng mga magulang niya para sa kanya. Imagine going to your province na kapag kami handaan, lahat ng tao po pwedeng sumalubong, ganyan. Lahat ng tao po pwedeng pumunta. And then isang tao doon, merong masamang balak na mang-rape ng isang tao. No? For whatever reason that is, hindi pa rin ma-justify yun. Kahit nasabihin natin na sa storyang ito kasi, nagkaroon ng problema yung lalaki na ng rape dun sa bata. Pero ganun pa man, hindi masosolve ng isang malaking pagkakamali ang isang malaking pagkakamali din. Or hindi masosolve ang isang problema ng pagdadagdag ng isa pa ring problema. Hindi natin alam sa ngayon kung sino pa pwede nating pagkatiwalaan. That's why we really have to protect our kids. Or kayo, kasi wala pa naman akong anak. Pero ganun pa man, sa lahat ng mga makakasama natin, sa lahat ng mga pwede nating makasalamuha sa araw-araw, ito para sa akin isang lesson ito na kinakailangan natin alamin kung sino ba talaga mapapagkatiwalaan natin. Sa ngayon, hindi na natin alam dahil nga sa pabago-bagong panahon, kung ano-ano nangyayari sa mundo, ang hirap nito. And seeing Dwin Dwin at that time na nag-shoot kami, was really strong.
Akala ko siya yung magbe-breakdown sa pagkukwento sa amin. Pero ako yung almost mag-breakdown dito kasi parang ako yung luha ko yung nanggigilid nun. I cannot imagine a child at the age of 9 being abducted and raped and almost killed. Sabi nga nila, he was dead and then he was just found. Tapos yun, nadala sa hospital at na-revive. And due to emotional stress, nagkaroon ng problema sa puso. Kung ako parang hindi ko kakayanin yung ganun. And like Nanay Elena, Dwindwin faced discrimination as a person living with HIV. Simula bata ko, ito na yung kinalakihan ko na sa tuwing kahit saan ako magpunta, laging nakakabit sa akin yung pulang laso. Nung elementary po ako, alam po lahat, maski lahat po ng guro, lahat ng estudyante na kaklase ko, alam po nila. And sa likod po nung silid-aralan, sa likod po mismo ng classroom, binigyan po ako ng sarili kong upuan doon, which is nandun po ako sa likuran. With the thought of baka makahawa ako, and then they required me to wear a mask, to wear jacket, na as in parang balot na balot ako na kulang na lang pag kumutin ako. At that time, nalaman ko na the parents of my classmates wants me to get out of the school. Gusto nila akong matanggal sa school with the fear of baka mahawaan ko yung mga kaklase ko. Isang malaking problema din sa atin ay ang kaalaman tungkol sa mga medical problems, no? Specifically katulad na lamang nito sa HIV. Kulang yung kaalaman na to the point na kulang na lang nga daw ay pagkumutin si Dwindwin doon sa kanilang silid-aralan. No, balot na balot, nasa isang sulok, nasa isang lugar, at para hindi makasalamuha ng ibang estudyante. Kung tutusin natin, parang sabi nga natin uncalled for, pero I don't think masisisi din natin yung mga guro nung mga panahon na yon, lalo at kakaunti ang kaalaman tungkol dito. Lalo din at kakaunti ang mga impormasyon na naibibigay tungkol dito sa HIV. Pero sa ngayon, I don't think mayroon pang rason para mangyari ulit ito. No? Ang para sa akin, kinakailangan talaga ng tamang information dissemination tungkol sa mga sakit tulad ng ganitong HIV na hindi naman siya nakakahawa na kapag nakipagkamay ka, ikaw ay nakipagyakapan, ito ay makahawa na tayo. Hindi yun ganoon. No? Masakit ito, pwede kasing ma-retard yung learning ng bata katulad ni Dwindwin. Nakakalungkot kasi nangyari to at na-experience ito ng isang bata na wala naman talagang kasalanan. Sinasabi pa nga na yung stigma ay bata pa lamang daw siya, lumandi na. Hindi yung tama eh. Kasi ano ba namang alam niya sa mangyayari sa kanya nung 9 years old siya? Napakalaking pagkakamali na magkaroon ng diskriminasyon lalo na sa simula sa eskwelahan. Kasi tandaan natin na yung eskwelahan, ito yung para sa akin ay yung una mong exposure sa totoong mundo. Although hindi naman talaga totoong mundo pa yung eskwelahan, no? Para sa akin, dito kasi nahuhubog yung pagkatao natin. And if we have that discrimination, if we have that stigma around something na meron ikaw, maaari magka-problema in the long run. And Dwindwin's story is also that of forgiveness. When he was 17, he came face to face with his perpetrators who are serving for up to 40 years in jail. Despite the unforgivable crime they committed, Dwindwin still found compassion in his heart to forgive them. Nung 17 years old ako, marami akong tanong na hindi ko maintindihan kung anong sagot. Marami akong sagot na nakuha pero hindi ko naintindihan kung ano ba yun. That's why at the age of 17, I decided to open or to read the case. And doon ko po unang beses na sabihin sa parents ko na kung pwede bumisita kami doon sa kulungan kung saan sila nakakulong. And sinabi sa akin ng mama ko na gusto mo ba itong gawin dahil galit ka o gusto mo itong gawin dahil gusto mo ng sagot. Ang sabi ko, gusto ko itong gawin dahil gusto ko malaman kung ano yung storya na meron sila. And nung nandun po kami sa kulungan,
doon ko na po naririnig yung mga kasamahan po nila na they tried to kill themselves. So, for someone like me na pinalaki ng bukas yung pangunawa, bukas yung mata, what if kung ako yung nandun sa posisyon nila? And then, nung kinausap nila ako, wala silang ibang sinasabi kundi, sorry. Kung sa akin nangyari yun, baka hindi ko kayaning harapin yung mga taong yun. Parang ang buti yun ng puso ni Dwin na mapatawad niya yung mga tao, and siya pa rin ay tumulong din na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa HIV, at siya rin mismo ay tumulong din sa mga tao na magkaroon din ng testing. At yung mga na-test din ay napaggamot, yung mga nag-test na positive, napaggamot din nila, at yung pagkakapagamot na yon ay nakatulong para nang sa ganoon ay magkaroon ng tama na nagamutan niya, at kapag ka nagkaroon ng tamang gamutan po, pwede maging undetectable. And kapag ka undetectable na yung HIV sa katawan ng isang tao, no, hindi na rin siya makakahawa. Yun yung sinasabi na U is equal to U. Kaya malaki ang pagkakataon natin na mag-spread ng awareness on HIV. Maraming salamat po sa mga nanood ng Dr. Next Door on HIV. And lagi nga natin sinasabi, kinakailangan natin ng tamang kaalaman. At para sa mga hindi nakakaalam at nakikinig sa ngayon, HIV or Human Immunodeficiency Virus is, well, it's a virus. It attacks our immune cells na kaya nagiging dahilan nito ay humihina o bumabagsak yung resistensya, kaya nagkakaroon ang mga impeksyon at iba pang mga sakit. Ang spread nito, ang transmission nito is through bodily fluids. Usually, this is due to unprotected sex or through sharing of injection drug equipment. Kapag hindi ito na-treat, maaari tayong magkaroon ng AIDS o tinatawag na Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ito namang AIDS ay nangyayari kapag bumabagsak ang ating CD4 cell count below 200 cells per cubic millimeter of blood. So, pwede rin naman na magkaroon ng mga tinatawag na opportunistic infections ang pasyente regardless of their CD4 count. Kapag ganoon, maaari talaga na AIDS or Acquired Immunodeficiency Syndrome yung nangyayari doon sa pasyente. And the only way to know if one has HIV is to get tested. Meron po mga klinika, meron po mga health centers, meron po mga ospital, o actually sa mga ospital, pwede kayong makakuha ng libreng test. And actually, hindi naman libreng testing sa ospital. Sa ilang mga booths, nag-o-offer din sila ng libreng testing. But sa mga hospitals, no, you can pay to get tested, no? And if one tests positive, say for example, isa sa mga listeners natin nag-test positive, mismo doon, no, you can be connected to HIV care right away. And then you can also start your treatment. If one tests negative, congratulations, you will be given information to help you prevent getting HIV in the future. And at this day and age, HIV is no longer a death sentence, but we have a long way to go as a society in bringing the stigma down or breaking the stigma surrounding the disease. Lagi nating sinasabi na kailangan tigilan na natin ang pagkakaroon ng stigma tungkol sa mga sakit na tulad ng HIV. And it's time for us to answer your questions dito sa Ask Doc Dex. O ito yung mga katanungan, sabi ni Joyful Cooking at iba pa. Hello po Doc, yung pain sa ulo ko, bakit may dalang pagsusuka? Ito po ba dahil may high blood na ako, pero ngayon okay na po ang BP ko? Marami pong dahilan ng pagkakaroon ng sakit ng ulo. So sabi nga dito ni Joyful Cooking at iba pa, mataas na daw yung kanyang blood pressure before, pero ngayon okay na. So kung may kasamang pagsusuka, I would suggest na magpa-check up, no? I would suggest na laging tingnan ang blood pressure lalo, at baka naman nagkakataon lamang na kapag nag-check kayo ng blood pressure, okay yung BP niyo. Pero sa ilang mga pagkakataon, maaari po kasi na hindi okay ang BP ninyo. No? So check nyo yan. Also, kung patuloy ang pagsusuka, magkakaroon po ng pagtutulog-tulog or pagde-decrease ng inyong sensorium, pinakamainam na pumunta kayo sa emergency room. Dahil po, maaari na
yung pananakit ng ulo ay related sa iba pang causes. No? Maaaring magpa-CT scan tayo or magpa-MRI para malaman natin, lalo na kung patuloy yung pagsusuka o mabilis or may trajectory or may parang projectile yung inyong vomiting. No? Kasi kapag ganoon, maaaring pressure dito yung problema. No? So ayaw po natin noon. Best is to have yourself checked, no? Para nang sa ganoon ay malaman natin ang pinagmumulan ng inyong pananakit ng ulo. Next question, Dr. Dex, saan po ba banda ang clinic nyo? Okay, ang clinic ako po ay mayroon sa Lipa City, Batangas. So you can log on to your Facebook account and check for Makalintal Clinic. We are going to rebrand soon. We are going to add in the services of aesthetics in the near future. And then dyan po ay po pwede kayong magkonsulta para sa inyong primary care, no? Family medicine, your ENT, and then your ophthalmology. And then yun nga po pwede rin dyan in the near future ang aesthetics. No? So tinatapos po natin ang training natin sa aesthetics hanggang December. So that's Makalintal Clinic in Lipa City, Batangas. You can also see me at BGC Centro Holistico sa Serendra. Then you can also see me sa Alabang at Centro Holistico sa Commerce Center. So yung schedules po, no, tingnan nyo na lamang po sa ating Facebook page. Okay, next question from Lourdes Pulido. Doc, how to cure insomnia? Okay lang ba uminom lagi ng melatonin? Okay, how to cure insomnia? You have to know ano ba ang dahilan ng insomnia ninyo. Kayo po ba ay kaya hindi nakakatulog ay dahil ihi kayo ng ihi? Baka naman may diabetes po kayo. Baka naman meron pang ibang problema sa kidneys, sa ganyan. O di naman kaya ay meron pang ibang mga kinakailangan tingnan natin na problema. Say for example, are you anxious? No? Kayo po ba ay umiinom ng kape more than 3 p.m.? Or around 3 to 4 hours bago po kayo matulog? Kayo ba ay nag-iinom ng alak bago kayo matulog? No, maaari po kasi na nakaka-disrupt din yung mga yan sa inyong sleep-wake cycle. Also, kung kayo po ay nag-iinom ng marami pong mga caffeinated beverages, soft drinks, no? Ganun din kung kayo nagkakakain ng mga caffeinated stuff, say for example, yung mga chocolates ninyo, maaari po talaga na mahirapan kayong matulog, no, sa gabi. How to cure insomnia? Basically, retraining, no? Retraining your body clock. So we have to expose yourself to the sun and then you do your activities kapag umaga. And then pagkagabi, tutulog po talaga kayo. Also have to invest in mga curtains ninyo na maayos. No? Isa rin yun. At saka, yes, you can also take your melatonin. So mayroon po ding dosage yan at mayroon din po ang tamang oras ng pag-inom. So, pwede kayong uminom niyan mga around 6:30 or 7:30, depende po sa oras ng inyo talagang pagtulog. So that we can restart your body clock. This portion is brought to you by Organic California. But before we say goodbye, shoutouts muna po to some of our listeners and viewers. Hello po kay Ma'am Gloria Agana, who is listening in Paris, France, Jane Cacho from Iba, Zambales, and Rose Ringor, who is also watching from Bahrain. And that's it for today's episode. Follow me on my socials, Dr. Dex Makalintal, on Facebook, on TikTok, and on YouTube. And on Instagram, it's Dex Makalintal. Follow this podcast on Spotify, rate us 5 stars, and please share this episode to your friends. I also have a medical documentary show on 1PH. Catch our episodes every Saturday at 11:30 a.m. Again, I am Dr. Dex Makalintal. Till the next episode of Doctor's Notes.